Sa video na ito sinasagot natin ang isang tanong na maaaring tahimik na makaapekto sa iyong kalusugan ngayong gabi. Paglampas ng 65, ligtas ba talagang uminom ng isang butil ng bawang bago matulog o maaari ba itong dahan-dahang makasama sa iyo nang hindi mo namamalayan? Hindi ito basta karaniwang home remedy na pinag-uusapan lang ng basta-basta. Ito ay tungkol sa iyong katawan, iyong puso, iyong dugo, iyong pagtulog. At kung ikaw ay lampas 65 o may mahal ka sa buhay na ganoon ang edad, ang iyong maririnig ay maaaring magprotekta sa iyo mula sa isang pagkakamali na ginagawa na ng maraming nakatatanda gabi-gabi. Manatili ka hanggang dulo dahil may isang mahalagang bonus tip na naghihintay sa iyo, isa na halos walang nagsasabi. Ngunit maaaring makaiwas sa iyo sa isang seryosong panganib sa kalusugan at makatulong sa iyo na gumawa ng pinakaligtas na desisyon para sa iyong katawan. Dahil ito ang katotohanan, habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang katawan sa mga paraang hindi natin agad nararamdaman. Ang dati ay walang masamang epekto ay maaaring maging delikado. Ang dati ay nakakatulong ay maaari nang makipag-ugnayan sa mga iniinom mong gamot, magpalabnaw ng dugo, ng sobra magpasama sa iyong sikmura o magpataas pa ng panganib na ikaw ay matumba sa kalagitnaan ng gabi. At ang masakit na katotohanan ay ito, maraming nakatatanda ang nalalaman lamang ito kapag may nangyaring hindi maganda. Hindi tayo nanghuhula sa video na ito. Umaasa tayo sa mga pananaw mula sa mga pinagkakatiwalaang eksperto tulad ng National Institute on Aging, Harvard Medical School, at Mayo Clinic upang ipaliwanag ito sa pinakasimple at malinaw na paraan. Walang kalituhan. Walang eksaherasyon. Katotohanan lamang na kailangan mo. Kung naniniwala ka na ang iyong kalusugan pagkatapos ng 65 ay nararapat sa maingat at matalinong mga desisyon, hindi sa basta pagsunod sa uso, mag-iwan ka ng yilaya sa comment section ngayon. Gusto kong makita kung ilan sa inyo ang pinipiling maging matalino ngayon. At sabihin mo rin saan ka nanonood. Gusto kong malaman ang bansa, ang lungsod, mag-connect tayo. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Bago tayo magpatuloy, maglaan ng sandali para mag-subscribe sa Gintong Sustansya, pindutin ang notification bell, at i-like ang video na ito. Hindi mo lang tinutulungan ang sarili mo, tinutulungan mo rin ang ibang nakatatanda na makahanap ng impormasyong maaaring magligtas ng kanilang buhay. Ngayon pumunta tayo diretsyo sa katotohanan. Ang bawang ay tinatawag na himala na sangkap sa loob ng maraming henerasyon. Bago pa man magkaroon ng mga botika sa bawat sulok, ang mga pamilya ay umaasa sa bawang para sa lakas, para sa resistensya, para sa puso. At ngayon, pagkatapos ng 65, kapag ang katawan ay mas nararamdamang marupok at bawat bagong reseta ay parang mas mabigat, ang bawang ay muling nagmumukhang pag-asa. Naririnig mo ang mga tao na nagsasabi, natural ito. Ligtas ito. Pinapababa nito ang presyon ng dugo. Nililinis nito ang dugo. At sa totoo lang nakakaaliw iyon pakinggan. Dahil pagdating sa isang edad, maraming nakatatanda ang napapagod na sa pag-inom ng maraming gamot. Gusto mo ng isang bagay na simple. Isang bagay na galing sa kusina. Isang bagay na pakiramdam mo ay malinis at natural. Kinukumpirma ng agham na ang bawang ay may taglay na makapangyarihang sangkap na tinatawag na alisin. Tinalakay ng mga mananaliksik mula sa Harvard Medical School kung paano maaaring makatulong ang bawang sa kalusugan ng puso sa pamamagitan ng bahagyang pagpapababa ng presyon ng dugo at pagpapabuti ng cholesterol levels. Totoo iyon. May batayan iyon. Ngunit narito ang mahalagang punto. Pagkatapos ng 65, ang iyong mga ugat ay hindi na tulad noong ikaw ay 40. Mas matigas na ang mga ito. Mas mabagal na ang iyong metabolismo. Iba na ang pagproseso ng iyong atay sa mga sangkap. Iba na ang pagsala ng iyong mga bato. Maging ang lining ng iyong sikmura ay mas sensitibo na rin. Kaya kahit may benepisyo ang bawang, iba na ang reaksyon ng iyong tumatandang katawan ngayon. At dito papasok ang karunungan. Dahil kung ano ang nakakatulong sa kapitbahay mo ay maaaring hindi makatulong sa iyo. Kung ano ang gumagana sa isang taong walang iniinom na gamot ay maaaring kumilos ng ibang-iba sa loob ng katawan na umiinom na ng mga reseta para sa alta presyon, diabetes, o sakit sa puso.
Kung sang-ayon ka na ang pagtanda ay nagbabago kung paano tumutugon ang katawan sa mga remedyong ito, mag-iwan ng ilaya sa comments ngayon. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Nasa Manila ka ba? Texas? London? Lagos? I-comment ang iyong lokasyon para makita natin kung gaano kalawak ang naabot ng mensaheng ito. Naging popular ang bawang sa mga nakatatanda dahil nagbibigay ito ng pakiramdam ng kontrol. Nagbibigay ito ng isang natural na opsyon sa panahong ang buhay ay tila kontrolado na ng mga gamot. Ngunit ang pagiging popular ay hindi nangangahulugang ligtas. Kaya kailangan nating mas lalong unawain ito ng mabuti. Kung pinahahalagahan mo ang tapat at balanseng gabay sa kalusugan, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya ngayon at i-like ang video na ito. Karapat-dapat ka sa impormasyong nirerespeto ang iyong edad, ang iyong katawan, at ang iyong karanasan sa buhay. Ngayon, magpatuloy tayo at suriin kung ano talaga ang nangyayari kapag ang bawang ay pinagsama sa gamot sa presyon ng dugo pagkatapos ng 65. Ngayon, pag-usapan naman natin ang presyon ng dugo dahil dito nagiging seryoso ang lahat. Paglampas ng 65, nagiging karaniwan ang alta presyon. Nawawala ang pagiging elastiko ng mga ugat. Mas napapagod ang puso. Marami sa inyo ang sinabihan na ng doktor, kailangan nating kontrolin ang iyong mga numero. Kaya iniinom ninyo ang inyong gamot tuwing umaga o gabi ng maayos. Pagkatapos may magsasabi sa inyo, ang bawang ay nakakapagpababa ng presyon ng dugo ng natural. At may isip mo baka maganda ito? Baka makatulong ito sa puso ko? Baka maprotektahan ako laban sa stroke? Ipinapakita ng mga pag-aaral na sinuri ng mga eksperto mula sa Mayo Clinic at mga talakayan mula sa Harvard Medical School na ang bawang ay maaaring magdulot ng bahagyang pagbaba ng presyon ng dugo. Mukha itong positibo. Ngunit narito ang bahaging madalas nalalaktawan ng marami. Kung ikaw ay umiinom na ng iniresetang gamot para sa presyon ng dugo, ang pagdagdag ng hilaw na bawang gabi-gabi ay maaaring magpababa ng iyong presyon ng sobra. At ang mababang presyon ng dugo ay hindi biro. Maaari itong magdulot ng pagkahilo kapag tumayo ka. Maaari itong magdulot ng malabong paningin. Maaari itong magdulot ng panghihina. Maaari itong magdulot ng pagkahimatay. At pagkatapos ng 65, ang isang beses na pagkahimatay ay maaaring humantong sa pagkadapa. Ang isang pagkadapa ay maaaring magresulta sa bali ng balakang. At ang isang bali ng balakang ay maaaring tuluyang magbago ng iyong kakayahang mamuhay ng mag-isa. Hindi ito eksaherasyon. Ito ay realidad na naranasan na ng maraming pamilya. Isipin mo ito. Gigising ka sa kalagitnaan ng gabi para pumunta sa banyo. Tatayo ka ng mabilis. Babagsak ang iyong presyon. Ikot ang paligid. Mawawala ang iyong balanse. Ganyan nagsisimula ang tahimik na kombinasyon na nagdudulot ng malalaking problema. Kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay kasalukuyang umiinom ng gamot sa presyon ng dugo, ay type ang understand sa comments ngayon. Ito ay seryoso. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Mahalaga ang boses mo rito. Makapangyarihan ang bawang. Makapangyarihan din ang gamot sa presyon ng dugo. Kapag pinagsama ang dalawang makapangyarihang bagay ng walang gabay, maaaring hindi inaasahan ang maging resulta. Kaya binibigyang diin ng mga institusyon, tulad ng National Institute on Aging ang kahalagahan ng pagiging maalam sa mga iniinom na gamot ng mga nakatatanda. Habang tayo ay tumatanda, mas nagiging sensitibo ang ating katawan. Ang maliliit na pagbabago ay maaaring magkaroon ng mas malaking epekto. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa karunungan. Kung naniniwala ka na ang pag-iwas sa isang pagkadapa ay mas mahalaga kaysa sa pagsunod sa isang uso, mag-iwan ng maya sa comments. At pakiusap, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, pindutin ang notification bell, at i-like ang video na ito. Hindi ka lang nanonood, pinoprotektahan mo ang iyong sarili at ang iba. Ngayon, mas lalaliman pa natin dahil ang presyon ng dugo ay bahagi lamang ng kwento. Ang susunod na bahagi ay tungkol sa mas delikado, ang iyong dugo mismo. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na madalas hindi napapansin ng maraming nakatatanda: ang iyong dugo. Hindi ang iyong enerhiya. Hindi ang iyong tulog. Ang iyong dugo.
Ang bawang ay hindi lamang pampalasa. Mayroon itong natural na kakayahang magpalabnaw ng dugo. Ibig sabihin, pinapababa nito ang kakayahan ng dugo na mamuo ng mabilis. Sa mga mas batang tao na walang kondisyon sa kalusugan, maaaring hindi ito magdulot ng kapansin-pansing problema. Ngunit pagkatapos ng 65 iba na ang sitwasyon. Maraming nakatatanda ang niresetahan na ng mga blood thinner upang maiwasan ang atake sa puso o stroke. May ilan na umiinom ng aspirin araw-araw. May ilan na umiinom ng anticoagulants matapos ang bypass surgery. May ilan na umiinom ng gamot matapos lagyan ng stent. Ang mga gamot na ito ay maingat na binabalanse upang protektahan ka ng hindi nagdudulot ng pagdurugo. Ngayon isipin mo magdadagdag ka pa ng hilaw na bawang gabi-gabi. Nagbabala ang mga eksperto mula sa National Center for Complementary and Integrative Health na ang bawang ay maaaring magpataas ng panganib ng pagdurugo, lalo na kapag pinagsama sa mga anticoagulant na gamot. Nagbibigay rin ng babala ang Mayo Clinic tungkol sa ganitong interaksyon. Hindi ito maliit na usapin. Ang sobrang paglalabnaw ng dugo ay maaaring magdulot ng madaling pasa kahit sa magaang tama. Pagdurugo ng ilong na mahirap pigilan. Pagdurugo ng gilagid. Pagdurugo sa loob ng tiyan. At sa matitinding kaso pagdurugo sa utak. At ito ang nagpapapanganib dito, ang internal bleeding ay hindi agad nagpapakita ng malinaw na senyales. Maaari itong magsimula ng tahimik. Pagkapagod. Panghihina. Maitim na dumi. Bahagyang pagkahilo. Maraming nakatatanda ang binabaliwala ang mga senyales na ito hanggang sa maging emergency na. Pag-isipan mo iyan. Akala mo ay tinutulungan mo ang iyong puso. Pero nang hindi mo namamalayan, maaaring pinapataas mo ang panganib ng pagdurugo. Kung naniniwala ka na ang paghahalo ng mga remedyong walang gabay ay mapanganib, ay type ang GI Choose Safety sa comments ngayon. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Gusto naming makita kung ilan ang natututo ngayon. May isa pang mahalagang sitwasyon na kailangan nating banggitin. Kung ikaw ay may nakatakdang operasyon, kahit dental surgery, ang bawang ay maaaring magpataas ng pagdurugo habang ginagawa ang procedure. Kadalasang nirerekomenda ng mga medikal na gabay na ihinto ang garlic supplements nang hindi bababa sa 2 linggo bago ang operasyon. Ngunit maraming nakatatanda ang nakakalimutang sabihin na sila ay umiinom ng bawang dahil pagkain lang naman ito. Hindi na ito basta pagkain kapag iniinom mo ito bilang gamot. Pagkatapos ng 65, ang pagiging bukas sa iyong doktor ay proteksyon. Kung ipapangako mo sa iyong sarili ngayon na lagi mong ipapaalam sa iyong doktor ang lahat ng supplements na iniinom mo, mag-iwan ng laya sa comments. At mag-subscribe sa Gintong Sustansya, pindutin ang notification bell, at I like ang video na ito. May isang tao dyan na nangangailangan ng babalang ito, bago pa mahuli ang lahat. Hindi namin sinisiraan ang bawang. Nirerespeto namin ang kapangyarihan nito. At kapag ang isang bagay ay makapangyarihan, kailangan itong gamitin ng may karunungan. Ngayon, magpatuloy tayo, dahil ang sikmura ay isa pang larangan na tahimik na pinagdadaanan ng maraming nakatatanda gabi-gabi. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na tahimik na pinagdaraanan ng maraming nakatatanda ang pagtunaw ng pagkain o digestion. Paglampas ng 65, ang iyong sikmura ay hindi na kasing lakas tulad noon. Ang lining nito ay numinipis. Nagbabago ang regulasyon ng asido. Ang mga kalamnan na nagtutulak ng pagkain sa iyong digestive tract ay bumabagal. At marami sa inyo ay nakakaranas na ng kabag, hangin sa tiyan, o iyong hindi komportableng hapdi sa dibdib sa gabi. Ngayon, isipin mo na maglalagay ka ng hilaw, dinurog na isang butil ng bawang sa sensitibong sistemang ito bago ka humiga. Ang bawang ay matapang. Ito ay acidic. Pinapataas nito ang produksyon ng asido sa sikmura. Bagamat maaaring makatulong ito sa digestion sa ilang sitwasyon, maaari rin itong mairita ang lining ng sikmura, lalo na sa mga nakatatanda. Ayon sa mga medikal na talakayan mula sa mga institusyon, tulad ng Mayo Clinic, ang bawang ay maaaring magdulot ng heartburn, kabag, pagkahilo, at acid reflux sa ilang tao. At dito nagiging personal ang usapan. Kapag humiga ka kaagad matapos kumain ng bawang, hindi na natutulungan ng gravity na manatili ang asido sa tamang lugar.
Maaaring umakyat ang asido papunta sa esophagus. Iyong hapdi sa dibdib. Iyong maasim na lasa sa lalamunan. Iyong pag-ubo sa 2:00 ng madaling araw. Iyan ay reflux. Sa halip na mahimbing ang tulog, nagigising kang hindi komportable. Sa halip na makaramdam ng proteksyon, nagiging balisa ka. At ang sirang tulog pagkatapos ng 65 ay hindi lang nakakapagod, naapektuhan nito ang memorya, emosyon, presyon ng dugo, at pati ang immune system. May ilang nakatatanda na umiinom na ng gamot para sa GERD o chronic acid reflux. Ang pagdagdag ng hilaw na bawang sa gabi ay maaaring magpalala ng kanilang sintomas. Maging totoo tayo. Nasubukan mo na bang gumamit ng home remedy na inaasahan mong makakatulong pero sa halip ay sumama ang pakiramdam ng iyong sikmura? Kung naranasan mo na ang heartburn sa gabi, ay type ang "been there" sa comments. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Ang iyong karanasan ay maaaring makatulong sa iba na hindi makaramdam ng pag-iisa. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang timing. Mahalaga ang anyo. Mahalaga ang pag-alam sa sariling katawan kaysa sa basta pagsunod sa uso. Maaaring makatulong ang bawang sa ilang tao kung inumin ito kasabay ng pagkain sa mas maagang oras ng araw. Ngunit ang pag-inom nito ng hilaw, walang laman ang tiyan, bago humiga. Para sa maraming nakatatanda, maaaring magdulot ito ng hindi komportableng pakiramdam imbes na paggaling. Pagkatapos ng 65, ang pagiging komportable sa gabi ay hindi luho. Ito ay mahalaga. Ang tulog ay pag-aayos ng katawan. Ang tulog ay pagbawi ng lakas. Ang tulog ay pinanggagalingan ng lakas. Kung sang-ayon ka na ang payapang tulog ay mas mahalaga kaysa pilitin ang isang remedyong nakakairita sa sikmura, mag-iwan ng like sa comments na yon. At pakiusap, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, pindutin ang notification bell, at i-like ang video na ito. Hindi kami nandito para takutin ka, nandito kami para protektahan ang iyong ginhawa, pahinga, at dignidad. Ngayon, mas lalaliman pa natin ang katotohanan tungkol sa kung talagang nakakatulong ba ang bawang sa pagtulog o kung kailangan itong suriin ng mas mabuti. Harapin natin ang tanong ng direkta, nakakatulong ba talaga ang bawang sa pagtulog? Maraming nakatatanda ang umiinom ng isang butil bago matulog sa paniniwalang mapapakalma nito ang katawan, mapaparelax ang puso, at magbibigay ng mahimbing na pahinga. Maaaring may narinig ka nang nagsabi, mas mahimbing ang tulog ko dahil dito. At kapag desperado ka na sa tuloy-tuloy na tulog pagkatapos ng 65, gusto mong maniwala. Ngunit narito ang tapat na katotohanan. Walang matibay na ebidensyang klinikal na nagpapatunay na direktang nagpapaganda ng kalidad ng tulog ang bawang. Ang mga pangunahing gabay tungkol sa pagtanda at pagtulog mula sa mga institusyon, tulad ng National Institute on Aging ay nakatuon sa sleep hygiene, hindi sa bawang. Binibigyang diin nila ang pagkakaroon ng pare-parehong oras ng pagtulog, pag-iwas sa caffeine, pagkontrol ng ilaw, pagiging aktibo sa pisikal, at pagbabawas ng stimulasyon sa gabi. Hindi kasama ang bawang bilang solusyon sa pagtulog. Ngayon, maaari ba itong makatulong ng hindi direkta? Possible. Kung nakakatulong ito ng kaunti sa kalusugan ng puso o sirkulasyon, maaaring mas gumaan ang pakiramdam ng ilang tao. Ngunit iba yon sa pagiging napatunayang pampatulog. At may isa pang bagay na hindi alam ng maraming nakatatanda. Feeling very relaxed now. Ang bawang ay maaaring magpasigla ng digestion at magpataas ng aktibidad ng sikmura. Para sa ilan, ang ganitong stimulation sa gabi ay maaaring magpahirap sa pagre-relax. Ang amoy nito ay maaari ring magtagal na nagdudulot ng kaunting hindi komportableng pakiramdam o pag-aalala sa sarili na nakakaapekto sa pagre-relax. Ang tulog pagkatapos ng 65 ay sensitibo. Naapektuhan ito ng pagbabago sa hormones, antas ng sakit sa katawan, dalas ng pagpunta sa banyo, mga iniinom na gamot, stress, pag-aalala. Ang pagdagdag ng bawang ay hindi otomatikong lulutas sa mas malalalim na sanhi na ito. Maging totoo tayo sandali. Kung nagigising ka ng 2:00, 3:00 nakatitig sa kisam, maaaring hindi ito dahil kailangan mo ng isang butil ng bawang. Maaaring kailangan ng katawan mo ng maayos na routine, kontrol sa ilaw, pagbawas ng stress, o pag-adjust ng gamot.
Kung sang-ayon ka na ang tunay na solusyon sa tulog ay nangangailangan ng tamang gawain, hindi shortcuts, ay type ang Real Habits Matter sa comments ngayon. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Ang iyong bansa, ang iyong lungsod, bumuo tayo ng komunidad ng karunungan dito. Pagkatapos ng 65, ang tulog ay napakahalaga. Inaayos nito ang memorya. Binabalanse ang presyon ng dugo. Pinapalakas ang resistensya. Pinatatatag ang emosyon. Ang kakulangan sa tulog ay nagpapataas ng panganib ng pagkadapa, nagpapahina ng pokus, at naapektuhan pa ang kalusugan ng puso. Kaya dapat nating seryosohin ang tulog, hindi basta-basta. Makapangyarihan ang bawang. Ngunit hindi ito milagro. Kung pinahahalagahan mo ang katotohanan, kaysa sa mga maling paniniwala, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, pindutin ang notification bell, at i-like ang video na ito. Ang channel na ito ay para protektahan ang mga nakatatanda laban sa maling impormasyon at magbigay ng gabay na nakabatay sa karunungan. Manatili ka dahil susunod, pag-uusapan natin kung kailan maaaring maging ligtas ang isang butil ng bawang at paano ito gamitin ng maingat kung pipiliin mong subukan. Ngayon, balansihin natin ang pag-uusap na ito. Dahil hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa karunungan. May mga nakatatanda na maaaring ligtas na uminom ng isang maliit na butil ng bawang, ngunit sa tamang kondisyon lamang. Kung ikaw ay lampas 65 at hindi umiinom ng blood thinners. Kung ang iyong presyon ng dugo ay stable at hindi mababa. Kung wala kang acid reflux o ulcer sa sikmura. Kung wala kang nakatakdang operasyon. Maaaring kayanin ng iyong katawan ang isang maliit na butil ng bawang. Ngunit pansinin mo ang isang mahalagang salita, maaaring. Pagkatapos ng 65, wala nang dapat otomatiko. Ang mga eksperto sa nutrisyon at pagtanda, kabilang ang mga talakayan mula sa Harvard Medical School, ay madalas magbigay diin sa moderation. Makapangyarihan ang bawang dahil sa alisin, ngunit pinakamalakas ang alisin kapag ang bawang ay dinurog at pinahinga ng ilang minuto bago kainin. Ibig sabihin, kung pipiliin mong uminom nito, dapat mong gawin ang mga sumusunod. Durugin o hiwain muna. Hayaan itong magpahinga ng mga 5 hanggang 10 minuto. Inumin ito kasabay ng pagkain, hindi kapag walang laman ng tiyan. Magsimula sa napakaliit na dami. Hindi 2 butil. Hindi 3. Hindi isang malaking piraso na lulunukin ng buo. Ang kapangyarihan na walang kontrol ay nagiging panganib. Ang moderation ay hindi kahinaan. Ang moderation ay pagiging may sapat na gulang. Pagkatapos ng 65, ang pinakamalaking lakas mo ay hindi pagtitiis, ito ay tamang paghusga. Pakinggan ang iyong katawan. Obserbahan kung ano ang nararamdaman mo. Regular na i-check ang iyong blood pressure kung sinasadya mong gumamit ng bawang. Kung nakakaramdam ka ng pagkahilo, itigil. Kung nasusunog ang sikmura mo, itigil. Kung napapansin mong madali kang magkapasa, itigil. Hindi mo kailangang tiisin sa edad na ito. Kailangan mong protektahan ang sarili mo. Kung naniniwala ka na ang karunungan ay ang pakikinig sa sariling katawan kaysa sa basta pagsunod sa uso, ay type ang wisdom first sa comments ngayon. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Gusto naming malaman kung aling bahagi ng mundo ang nagpapahalaga sa maingat na pagtanda. Kung pinahahalagahan mo ang balanseng gabay, hindi ekstremong opinyon, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, pindutin ang notification bell, at i-like ang video na ito. Ganito natin na ipapakalat ang praktikal at makapagligtas buhay na impormasyon sa mas maraming nakatatanda. Hindi kalaban ang bawang. Ang pagiging pabaya ang problema. Kung gagamitin ng may kamalayan, maaari itong makatulong sa kalusugan ng ilan. Ngunit kung gagamitin ng walang ingat, maaari itong magdulot ng hindi kinakailangang panganib. Manatili ka dahil susunod, pag-uusapan natin kung sino ang talagang hindi dapat uminom ng bawang sa gabi, walang hulaan, walang eksperimento. Ngayon, magsalita tayo ng malinaw dahil ang bahaging ito ay hindi pwedeng baliwalain. May mga nakatatanda na hindi dapat uminom ng bawang sa gabi. Hindi mag-eksperimento. Hindi susubok. Hindi titingnan kung ano ang mangyayari. Kung ikaw ay umiinom ng blood thinners, para ito sayo. Kung umiinom ka ng araw-araw na aspirin na nireseta ng doktor, para ito sayo.
Kung may kasaysayan ka ng ulcer sa sikmura para ito sa'yo. Kung madalas kang magkaroon ng acid reflux para ito sa'yo. Kung minsan ay bumababa ang iyong blood pressure para ito sa'yo. Kung may nakatakda kang operasyon, kahit maliit lang para ito sa'yo. Hindi ito opinyon. Ito ay kaligtasan. Malinaw na nagbababala ang mga institusyong medikal tulad ng Mayo Clinic na ang bawang ay maaaring magpataas ng panganib ng pagdurugo at maaaring kailangang itigil bago ang operasyon. Madalas payuhan ng mga surgeon na ihinto ang mga supplement na nagpapalabnaw ng dugo nang hindi bababa sa 2 linggo bago operahan. Ngayon isipin mo ito. Umiinom ka ng bawang gabi-gabi. Nakalimutan mong banggitin ito bago ang operasyon dahil natural lang naman. Habang ginagawa ang procedure, mas mahirap kontrolin ang pagdurugo. Mas nagiging komplikado ang recovery. Lahat dahil sa isang bagay na akala mo ay walang panganib. Pagkatapos ng 65, ang pagiging bukas sa doktor ay nakakapagligtas ng buhay. Pag-usapan din natin ang mababang presyon ng dugo. May ilang nakatatanda na nakakaranas na ng pagkahilo kapag tumatayo. Ang bawang ay maaaring lalo pang magpababa ng presyon sa ilang tao. Kapag pinagsama ito sa pagbangon sa gabi para umihi, tumataas ang panganib ng pagkadapa. Karapat-dapat ka sa katatagan, hindi sa biglaang pagkahilo. At kung ikaw ay may heartburn o reflux, ang hilaw na bawang sa gabi ay maaaring lalong makairita sa esophagus. Ang tuloy-tuloy na iritasyon ay maaaring makasira ng tissue sa paglipas ng panahon. Nasasira ang tulog. Nagiging hindi komportable ang gabi. Hindi mo kailangan ng dagdag na hirap sa yugtong ito ng buhay. Kung alinman sa mga kondisyong ito ay naangkop sa iyo, ay type ang e-safety first sa comments ngayon. Kilalanin mo ito. Tanggapin mo ito. Protektahan mo ang sarili mo. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Ang iyong komento ay maaaring magpaalala sa iba sa iyong bansa na mag-isip muna bago mag-eksperimento. Walang kahihiyan sa pag-iwas sa isang bagay na hindi akma sa iyong katawan. Ang lakas pagkatapos ng 65 ay hindi tungkol sa pagpapatunay na kaya mong tiisin ang lahat. Ito ay tungkol sa pag-alam kung ano ang dapat iwasan. Kung pinahahalagahan mo ang malinaw na babala kaysa sa malabong payo, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, pindutin ang notification bell, at i-like ang video na ito. Kailangang makarating ang impormasyong ito sa mga nakatatandang tahimik na nalalagay sa panganib ng hindi nila nalalaman. Manatili ka dahil susunod, mas lalaliman pa natin, lampas sa bawang, lampas sa supplements, papunta sa emosyonal na katotohanan kung bakit maraming nakatatanda ang bumabaling sa natural na remedies sa unang lugar. Ngayon, huminto muna tayo sandali at mas lumalim pa, hindi sa iyong sikmura, hindi sa iyong dugo, kundi sa iyong puso. Bakit nga ba maraming nakatatanda ang bumabaling sa mga remedyong tulad ng bawang sa gabi? Hindi ito kahangalan. Hindi ito kakulangan ng kaalaman. May mas malalim na dahilan. Paglampas ng 65, nagsisimula mong maramdaman ang bigat ng pagtanda. Dumadami ang pagbisita sa doktor. Nadadagdagan ang mga reseta. Minsan pakiramdam mo ay hindi naganap na sa iyo ang iyong katawan, parang ito ay pag-aari na ng mga medical chart, laboratory results, at paulit-ulit na pagkuha ng gamot sa botika. At sa loob-loob mo, tahimik mong nasasabi, gusto ko lang ng isang bagay na natural. Isang bagay na simple. Isang bagay na kaya kong kontrolin. Ang pakiramdam na iyon ay normal. Gusto mo ng dignidad. Gusto mo ng kalayaan. Gusto mong tumanda ng hindi nakakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ang bawang ay sumisimbolo ng kontrol. Sumisimbolo ito ng tradisyon. Pinapaalala nito ang mga remedyong pinagkatiwalaan ng iyong mga magulang. Mas ligtas itong pakiramdam kaysa sa isa na namang tableta na may mahabang listahan ng side effects. Ngunit narito ang emosyonal na katotohanan na dapat harapin. Ang natural ay hindi otomatikong nangangahulugang ligtas para sa iyong kasalukuyang kalagayan. Pagkatapos ng 65, ang katawan ay may dalang kasaysayan. May dalang mga gamot. May dalang mga procedure. May dalang mga kahinaan. At ang tunay na karunungan ngayon ay ito. Hindi ka pumipili sa pagitan ng natural at medikal. Pinipili mo ang balanse.
Ang mga institusyon tulad ng National Institute on Aging ay patuloy na nagbibigay diin sa paggawa ng informed decisions. Hindi takot. Hindi bulag na pagtitiwala. Hindi rin bulag na pagtanggi. Kundi tamang kaalaman. Karapat-dapat kang makaramdam ng kontrol, ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nanggagaling sa kaalaman, hindi sa uso. May itatanong ako sa iyo ng personal. Nasubukan mo na bang gumamit ng natural na remedy dahil napagod ka na sa mga gamot? Kung I type ang "you understand" sa comments. Maging tapat ka. Hindi ka nag-iisa. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Tignan natin kung gaano karaming nakatatanda sa buong mundo ang naglalakbay sa parehong landas. Ang pagtanda ay hindi kahinaan. Ito ay karanasan. Ito ay pag-survive. Ito ay karunungang hinubog ng maraming taon. Ngunit ang karunungan ay kailangang patuloy na lumago. Ang layunin ay hindi tanggihan ang bawang. Ang layunin ay hindi rin ito sundin ng walang pag-isip. Ang layunin ay protektahan ang buhay na binuo mo, ang pamilyang umaasa sa iyo, ang mga alaala na nais mo pang likhain, ang kalayaan na nais mong mapanatili. Kung naniniwala ka na ang pagtanda ay dapat gabayan ng karunungan at hindi ng uso, ay type ang "wisdom in aging" sa comments ngayon. At kung tumama sa puso mo ang mensaheng ito, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, pindutin ang notification bell, at I like ang video na ito. Bahagi ka ng isang komunidad na nagpapahalaga sa ligtas at may kaalamang pamumuhay. Manatili ka hanggang dulo dahil ang huling tip ay simple, praktikal, at maaaring makaiwas sa isang pagkakamaling natutuklasan lamang ng marami kapag huli na ang lahat. Ngayon, narito na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng usapan, ang isang bagay na tahimik na makakapagprotekta sa iyo ng higit pa sa kahit anong home remedy. Dahil ito ang katotohanan, pagkatapos ng 65, ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa paghuhula. Nakukuha ito sa pagtatanong ng tamang tanong. Kung iniisip mong gumamit ng bawang sa gabi o anumang supplement, ito ang huli at pinakamahalagang hakbang. Bago mo ito idagdag sa iyong routine, makipag-usap sa doktor o pharmacist na nakakaalam ng iyong buong kalagayan sa kalusugan. Hindi hula. Hindi payo ng kaibigan. Hindi basta nakita online. Kundi tamang pagsusuri base sa iyong katawan, iyong gamot at iyong kondisyon. Narito ang dapat mong gawin, napakasimple. Ihanda ang lahat ng iyong iniinom na gamot bawat isa. Isulat ang lahat ng supplements o herbal na routine na ginagamit mo. At magtanong ng isang malinaw na tanong. Ligtas ba itong pagsabayin para sa akin? Ang isang tanong na iyan ay maaaring makaiwas sa mga komplikasyon na hindi inaasahan ng karamihan. Dahil ang nagpapapanganib sa pagtanda ay hindi lang sakit kundi ang interaksyon. Gamot na nakikipag-ugnayan sa supplements. Presyon ng dugo na naapektuhan ng herbs. Problema sa tulog na konektado sa digestion. At ang bawang, gaano man ito kalakas, ay hindi neutral sa loob ng katawan. Ang mga eksperto at klinikal na gabay mula sa mga institusyon, tulad ng Mayo Clinic at National Institute on Aging, ay patuloy na nagbibigay diin dito. Ang mga nakatatanda ay kailangang regular na mag-review ng kanilang mga gamot dahil iba na ang pagproseso ng katawan habang tumatanda. Hindi ito para takutin ka. Ito ay para protektahan ka. Dahil ang isang maliit na desisyon na ginawa ng walang sapat na kaalaman ay maaaring humantong sa pagkahilo, pagdurugo, problema sa sikmura o pagpunta sa ospital na sana ay naiwasan. At ito ang huling katotohanan na nais kong dalhin mo. Ang bawang ay hindi ang solusyon. Hindi rin ito ang kalaban. Isa lamang itong kasangkapan. Ngunit pagkatapos ng 65, ang pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon ka ay wala sa kusina. Ito ay ang pakikipag-usap sa iyong healthcare provider. Kung may natutunan ka kahit kaunti mula sa video na ito, ay type ang "I will check first" sa comments ngayon. Ibigay mo ang pangakong iyon sa iyong sarili. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood, ang iyong bansa, ang iyong lungsod. Tingnan natin kung gaano kalayo ang naabot ng mensaheng ito. Kung pinahahalagahan mo ang iyong kalusugan, kalayaan, at kapayapaan ng isip, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, pindutin ang notification bell, at I like ang video na ito. Ang channel na ito ay may isang layunin, tulungan ang mga nakatatanda na mamuhay ng mas ligtas, mas malakas, at mas may kaalaman.
At tandaan mo ito. Pagkatapos ng 65, ang pinakamatalinong desisyon ay hindi ang pinakamalakas na remedy, kundi ang pinakaligtas.